Okay, let me continue to our read in our second video clip. No? Dito tayo ngayon dadako sa ating inihandang pang araw-araw natin. No? Yung binasa natin, daily bread, one scripture, Galatian. Okay? Galatian chapter 2, verse 20, but we read verse 17 to 21. Then Galatian chapter 6, verse 6, 14 to 18. Okay? Now we're going to our Joshua. No? Joshua. No? Joshua chapter 1 verse 9 to 13, okay? Excuse me, no? Joshua chapter 1 verse 9 to 13, okay? Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, no? Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee. With whithersoever thou goest, no? Whithersoever thou goest, no? Verse 10, no? Then Joshua commanded the officer, no, of the people, saying, no? Verse 11, pass through the host, and commanded the people, saying, prepare you victuals for within 3 days, or you shall pass over the Jordan, no? to go in the process the land which the Lord your God giveth you to possess it, no? Verse 12, no? And to the Reubenites, no? And to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, no? Spake Joshua, saying, no? Verse 30, no? Remember the words which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. Okay? Verse, yun ang sinasabi ng verse 13. Okay? Now, let's go to our Tagalog version of Josie, no, sa Tagalog. In English, Joshua. Tagalog, Josie, no? Josie, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 13, no? Sa Tagalog, no? Josie, pahina 1. Sa Tagalog, Josie, pahina 1, versikulo 9 hanggang 13. In Spanish, Josie, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 13. That is Spanish, no? Sa Tagalog, Josie, pahina 1, versikulo 9 hanggang 13. Okay? In English, Joshua chapter 1, verse 9 to 13. Okay? Now, let me read in Tagalog version. No? Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, no? Huwag kang matakot, no? Ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaron, okay? Versikulo 10, no? May pamilin dito, naghanda si Josie sa pagtawid sa Jordan. Joshua, he prepared to across the Jordan, okay? The river of Jordan, if I'm not mistaken, no? Naghanda si Josie sa pagtawid sa Jordan, okay? Pagtawid sa Jordan, okay? Versikulo 10, nang magkagay nag-utos si Josie sa Panginoon nang nag-utos si Josie sa mga pinunong bayan na sinasabi, no? Versikulo 11, kayo'y magdadaan sa gitna ng kompamento at mag-utos sa bayan na sabihin, maghanda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa Jordan ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, upang ariin, okay? Versikulo 12, at sa mga Reubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases, no, ay nagsalita si Josie na sinasabi, no? Versikulo 23, alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo at sa inyo ni Moses, no? Alalahanin niyo ng salita inutos sa inyo at inutos sa inyo ni Moses, no, na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, no? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos, at ibibigay sa inyo ang lupang ito, okay? Okay, yan ang ibig sabihin, yun ang promise land, no? Ibibigay, okay? Ipapakuha sa kanila, parang ganun na nangyari, okay?
Now, let's go to the other scripture chapter verse. Dito tayo sa ating Chronicles, no? Chronicles, hindi pala bakit ito sa Chronicles na pala guys? So, hindi tayo sa Chronicles, sa John yan, okay? So, mahuhuli pa yan, okay? Saglit lang, no? Okay, let me continue. Yung ilagay ko sa Chronicle, yun pala sa John, no? Chapter 5, okay? Now, we put it on the right page to read it, okay? Now, we're going to continue to read tayo sa Nehemiah, no? Nehemiah chapter 4, verse 6 to 10, no? Nehemiah chapter 4, verse 6 to 10, okay? Yung kasi yung mga guide ko, kiniklip kong ganun para hindi tayo maligaw. Nehemiah chapter 4, verse 6 to 10, okay? Yan ang sinasabi, okay? Chapter 6, verse 6. So build we, no? So build we, no? So build we the wall, no? So build we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work, okay? But verse 7, no? But it came to pass that when Sabalat, no, and Tobiat, and the Arabians, and the Amorites, no, and the Huditites, no, heard, no, that the walls of Jerusalem were made up, no, and that the breaches began to be stopped, then they were very, very wroth, okay? Nagalit, parang gano'n, no? Verse 8, okay? And conspired all them together come and to fight against Jerusalem and to hinder it, okay? Verse 9, nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them, okay? Verse 10, no? And Judah said, the strength of the bearers or of burdens, no, is decayed, no, and there is much rubbish, no, so that we are not able to build the wall, okay? Yung ibig sabihin, no, parang hindi may tatayo yung wall, okay? Now, let me read in Tagalog version. In English, Nehemiah. In Tagalog, Nehemiah, no? The only difference Nehemiah and in English and Tagalog, the last letter, no? In English, Nehemiah, the last letter is H. It means to say heaven or hell, okay? Sa Tagalog, Nehemiah, no? The last letter is S, no? Savior and salvation, okay? So, let me read Nehemiah, pahina 4, versikulo 6 hanggang 10, no? In Spanish, no? Nehemiah, kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 10, no? Sa gayon, no? Sa gayoy aming itinayo aming tinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niya, no, sapagkat ang biyaya ay nagkaroon ng kaloobang gumawa, okay? Versikulo, no? Ito, may tayo dito, ang pagtutol ng mga kaaway, no? To disagree of the enemy, no? Ang pagtutol ng mga kaaway, to disagree of the enemy, okay? Versikulo 7, ngunit nangyari na nang mabalita ni Sambalat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia, no? At ng mga Amonita at ng mga Asdodita, no? na ipinatutuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem, at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan. Sila ngay nangag-init na mainam, okay? Versikulo 8, no? At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparon at magsilaban sa Jerusalem at upang mangguluron, okay? Versikulo 9, ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila, no? Versikulo 10, no? Ang Juda ay nagsabi, nawalan ng lakas ang mga tagadala ng mga pasan
ay may maraming dumi na pat hindi kami nakapagtayo ng kuta, okay? Ayan ang sinasabi, no? Hindi natuloy, ibig sabihin, okay? Alright, so let me go to read the other one, no? Dito tayo sa Psalm, no? Psalm chapter 69 verse 30 to 36, no? Sinama ko na yan kasi 30 to 34 lang yan, ay may natirang dalawa, sinama ko na, kaya gano'n, no? Kaya 7, no? Pag hindi ako nagkakamali, 7 verses, okay? So, let me read sa ating Psalm chapter 69 verse 30 to 36, okay? Here is the message, no? I will praise the name of God, no, with a song, no? And I will magnify Him with thanksgiving, okay? Verse 31, this also shall please the Lord better than an ox or bullock that hath horn and hoofs, no? Verse 32, no? The humble shall see this and be glad, and your heart shall live that seek God, okay? Verse 33, okay? For the Lord heareth the poor and despise not his prisoner, no? Verse 34, no? Let the heaven and earth praise him, the seas and everything that moveth therein. Verse 35, no? For God will save Zion, and will build the cities of Judah, that they may dwell there and have it in possession, okay? Verse 36, last verse, no? The seeds also of his servants shall inherit, no? Inherit it, and they that love his name shall dwell therein, okay? Yan ang sinasabi, okay? So, dito tayo sa ating Tagalog version, mga awit to, kanta pahina 69, versikulo 30 hanggang 36 ang binasa natin, okay? We read Psalm chapter 69 verse 30 to 36, okay? No, sa Tagalog, mga awit to, kanta, pahina 69, versikulo 30 hanggang 36. In Spanish, no? Salmo o kansyon, no? Kapitulo 69, versikulo 30 hanggang 36, no? In Spanish, no? In Tagalog version, aking pupurin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasasalamat, no? Versikulo 31, no? At kalulugdan ng Panginoon na higit kaysa isang baka o sa toro, no? Na may mga sungay at mga paa, okay? Versikulo 32, no? Nakita ng mga maamo ang nangatuwa, mabuhay ang puso ninyong nagsisihanap sa Diyos. Okay? Versikulo 33, sapagkat dinidinig ng Panginoon ang mapagkailangan at hindi hinahamak ang kaniyang mga bilanggo. Okay? Versikulo 34, no? Purihin siya ng langit, no? At lupa at mga dagat at ang bawat bagay na gumagalaw roon, okay? Versikulo 35, sapagkat ililigtas ng Diyos ang Siyon at itatayo ng mga bayan ng Juda at sila'y nagsisitahan doon, at tatangkilikin nila na pinakaari, okay? Versikulo 36, no? Mamanahin naman ng binhi ng kaniyang mga lingkod, at silang nagsisiibig sa kaniyang pangalan ay magsisitahan doon, okay? Magsisitahan doon, okay? So, yan yung ating mga awit to kanta, no? Now, let's go to the other scripture. Let's go to Matthew, no? Matthew chapter 12, verse 9 to 12, okay? Matthew chapter 12, verse 9 to 12, okay? Why is 9 to 12? It's supposed to be 9 to 13, okay? So, ano tayo? Matthew chapter 9, verse... Matthew chapter 9, verse... Matthew chapter 12. Matthew chapter verse 9 to 13, okay? 13 yan, hindi lang 12. Kasi 5 verses tayo, okay? Matthew chapter 12, verse 9 to 13, okay? Here is the message, no? And when he was departed thence, he went into their synagogue, no? Okay? Verse 10, okay? And behold, there was a man which had his hand, no, withered, and they asked him, saying,
it is lawful to heal on the Sabbath day, no? That they might accuse him. Okay, verse 11, no? And he said unto them, what men shall there be among you that shall have one sheep, no? And if it fail into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? Okay, verse 12, no? How much then is a man better than a sheep, no? Wherefore it is lawful to do well of the Sabbath days, okay? Verse 30, no? Then said he to the men, stretch forth thine hand, and he stretched it forth, no? It was restored whole like as the other, no? Verse, yun ang verse 30 natin, okay? Dito tayo sa Tagalog version, Mateo, pahina 12, versikulo 9 hanggang 13 sa Tagalog version, no? Mateo, pahina 12, no? Versikulo 9 hanggang 13. Here is in Tagalog version, pakinggan nyo sa mga Tagalogulenya, no? Tagalogulenya, no? Dito tayo sa Tagalog version. At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila, no? Versikulo 10, at narito may isang tao na tuyo ang isang kamay at sa kamay itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong? Versikulo 11, at sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito ay isang hukay sa araw ng Sabat ay hindi baga niya aabutin at hahanguin, no? Ibig sabihin ililigtas, okay? Hahanguin, okay? No, aabutin, iaakyat, no? Hahanguin at ililigtas. Ibig sabihin, no? Versikulo 12, no? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, no? Kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, okay? Versikulo 13, no? Nang magkagayo, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iunat niya, at napauling walang sakit na gaya ng isa, okay? Yan ang sinasabi, okay? Ito po tungkol sa may sakit, no? Ibig sabihin may sakit na, ihuhulog mo pa, ilulubog mo pa, sisisiin mo pa, hindi na makakatulong, okay? Kung hindi alagaan mo, unawain mo, pangaralan mo, ganon, hindi kung ano-ano sasabihin mo, magagalit ka, hindi maganda, di ba? Ang sabi rito, no? Saan yun? Ang sabi rito, no? At sinabi na sa kanila, sino kaya sa inyo, no? Na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, no? Ay hindi baga ninyo aabutin o hahanguin o ililigtas o aalagaan, pagagalingin. Ibig sabihin, yung mga ibig sabihin, okay? Gaano pa ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa, kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, no? Kaya anumang araw yan, no? Pwede mong walang bawal na araw, ibig sabihin, okay? May pahinga, pero hindi sinasabing hindi ka na pwedeng gumawa ng mabuti, ibig sabihin, okay? Now let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish na Mateo Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 13, no? 9 hanggang 13, okay? 9 hanggang 13, okay? Ang sabi ito, pasando del ale vino y la sinagoga di Eleo. So, versikulo 10, y he aquí había ali uno que tenía seca una mano preguntaron Jesús para poder acorsarle es licito cenar en el día de reposo. Versículo 11, ¿no? Él les dijo que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante, ¿okay? Versículo 12, ¿no? Pues cuánto más vale en hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo, ¿no? Versículo 13, ¿no? Entonces dijo
y aquel hombre extiende tu mano, y la extiendo y la fue restaurada sana como la otra. Okay? Yan ang sinasabi, okay? Sa Spanish. No? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. No? Dito tayo sa ating John. No? John chapter 5. No? John chapter 5, verse 13 to 17. No? John chapter 5, verse 13 to 17. Okay? 13 to 17. No? And he that was healed, no, visit not, who is what for Jesus said, convey himself, no, away, no, and multitude being is that place. Okay, verse 14. Afterward Jesus findeth him in the temple, no, and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest as worse thing, no, come unto thee. No. Verse 15. The man departed and told the Jews, no, that it was Jews which had made him, no, whole. Okay? Verse 16. No, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. Okay? Verse 17. Okay? But Jesus answered them, My Father, no, worketh hereunto, and I work. Okay? Yan ang sinasabi ng ating John chapter 5, verse 13 to 17. No? Now, let me read in Tagalog version. 1 Panalima, versikulo 13 hanggang 17. No? Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibas ay may isang karamihan sa dakong yaon. Okay? Versikulo 14. No? Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, no? Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Okay? Ang lalong masama. No? Versikulo 5. Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus, at sa kaniya'y nagpagaling. Okay? Versikulo 6. No? At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, no, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Okay? Versikulo 27. No? Dadapat sinagot sila ni Jesus, hanggang sa ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. No? Gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Okay? Yan ang sinasabi. Now, let me read this in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. So, 1 Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 17. No? El que había sido, no? Sabi ng verse 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús sí había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Okay? Versículo 14, no? Después le jaló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no perques más, para que no te venga alguna cosa peor. Okay? Versículo 15, ¿no? El hombre sí fue y dio aviso y los judíos, ¿no, que Jesús era el que la había sanado. Versículo 16, ¿no? Y por esta causa los judíos persiguieron y Jesús y procuraban matarle, porque hacia estas cosas en el día de reposo, ¿no? Versículo 17, ¿no? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating 2 Peter, okay? 2 Peter chapter 3, verse 11 to 15, no? 2 Peter chapter 3, verse 7 to 11, okay? 2 Peter chapter 3, verse 7 to 11, okay? Here is the message, no? 2 Peter chapter 3, verse 7 to 11, no? But the heavens and the earth, no, which, no, are now by the sum of world, no, and keep in store, reverse unto fire against the day of judgment, no, and perdition
to ungodly men. Okay? Verse 8, no? But behold, no, be not ignorant of this one thing, no, that one day it with the Lord as 1,000 years, no, and 1,000 years as one day. No? Okay? Verse 9, no? The Lord is not slack, no, concerning his promises, no, as some men count, no, slackness, but a long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should came to repentance. Okay? Verse 10, okay? Verse 10, no? But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens, no, shall pass away with a great noise, no, and the elements shall melt with fervent heat, that earth also in the works that are therein shall be burned up. Okay? shall be burned up, no? Works that are therein shall be burned up. Okay? Verse 11, okay? Seeing, no? Verse 11, okay? But nabasa pa pala natin ang Gan 9, okay? So gawin nating 9. Okay, 2 Peter tayo, no? 2 Peter chapter 3 verse 9. Nandun tayo nabasa sa 9, okay? 9 to 50 na ngayon tayo, right? So let's continue sa verse 11, no? Seeing them that all these things, no, shall be dissolved, that manner of a person ought ye or you to be in holy conservation and godliness. Verse 12, no? Looking for a hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Okay? Verse 13, no? Nevertheless, we according to his, no, promise, look for a new heavens and a new earth, no, therein dwelleth righteousness. No? Verse 14, no? Wherefore, beloved, seeing that ye or you look for such things, no, be diligent that we may be found of him in peace, without spot and blameless. No? Verse 15, no? And account that the long sufferings of our Lord is salvation, even as beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you. Okay? Yan ang sinasabi sa ating 2 Peter chapter 3 verse 9 to 15. Okay? Nadagdag sabi ko sa inyo, when God put my eyes over there, it could be like my mistake, but it's not. It was in him, not only me. Okay? I told you, I work with him, he works with me. He wants me to read what he wants me to read. He wants me to say what he wants to say, no? Not because I wanted to say. Okay? If you hurt yourself by that, I'm not hurting you. You're the one who hurt yourself, no? That's the way it is, no? Dito tayo sa Tagalog version, 2 Pedro 5 na 3 versikulo siyam hanggang 15, okay? Sa Tagalog version, okay? Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba, kung hindi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsipagsisi, okay? This is like what he said on John 3:16 sa Tagalog, sapagkat gayon lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ang sino may sa kanya sumasampalataya. Ay, ang sabi dito, no? Sa verse 3 sa John chapter 16 sa Tagalog, gayon lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ang na kanya ibinigay kanyang isang bugtong na anak, ang sino man sa kanya sumasampalataya huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Okay? Maligtas at magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Okay? Dito tayo sa versikulo 9, no? Hindi sa versikulo 10, dadating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, no? Versikulo 11, yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw na ganito, anong anyo ng mga pagkataong nararapat sa inyo na sa banal na pamumuhay,
sa pagkamaawain. Versikulo 12, na ang ating inihintay ay pinakananasa ang pagdating ng karawan ng Diyos, nang dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay na sa langit ay matutunaw sa matinding init. Okay? Versikulo 13, ngunit ayon sa kanyang pangako at naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Okay? Versikulo 14, kaya nga minamahal, lamang ako'y magsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Okay? Huwag nating hintayin yung pagdating niya ay tayo makasalanan pa rin, marurumi pa rin tayo. Piliin nating maging malinis, banal para sa kanya. Okay? Walang dungis, walang bahid ng kasalanan. Ibig sabihin, versikulo 15, at inyong ariin na ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagliligtas, no? Gaya rin naman ni Pablo ng ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungan ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo, no? Tayo, okay? Yan ang ibig sabihin, no? Now, we will try to read the last one, okay? Meron tayong last one pa, no? O babasahin pa natin sa Spanish, no? Let me see, no? Okay, no? Babasahin pa natin sa Spanish at tignan natin kung mabasa natin sa Spanish lahat, pati yung isa pa, no? Okay, let me read to you in Spanish, no? 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 9 hanggang 15, no? 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 9 hanggang 15. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿no?, pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Okay? Versículo 11, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debíais vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Versículo 12, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se pondrán, ¿no? Versículo 13, ¿no? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14, ¿no? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿no?, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y, ¿no?, esperanzables en paz, ¿no? Versículo 15, ¿no? Y tened entendido que la presencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que la ha sido dada, os ha escrito. Okay? I remember when I speak Spanish, no, I remember my co-worker, no, my manager, no, Fabian Beca in JAD, no. We work together in American Valve Corporation. Okay. Now, how are you, and God bless you and your family. Okay. Now, let me try to read the last one. Okay. But I think we have to go to our third video, right?